Okay, magandang umaga sa ating lahat, mga ginigiling kong mga kapatid at ang minamahal natin taga-subaybay. Purihin natin ang Diyos. Amen? Amen. Okay, amen. Magpatuloy na tayo. Ang pag-usapan natin, kalayaan para sa tagumpay at kasaganaan. So, yung kalayaan natin ay gagamitin natin para tayo'y magtagumpay sa ating buhay tungo sa kasaganaan ng ating pamumuhay. Amen? Amen. Amen. Sa John chapter 8 verse 32, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, makikilala ninyo ang katotohanan. At ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Yun, ano? So, tayo ay magkakaroon lang ng kalayaan sa ating pamumuhay kung kilala natin ang katotohanan. Ang katotohanan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kung kilala natin ang ating Panginoong Jesucristo bilang katotohanan, no, tayo ay magkakaroon ng kalayaan. Amen. Amen. Pagpatuloy natin sa John chapter 8 verse 36. Kung ang anak ang magpalaya sa inyo, kayo nga'y magiging tunay na malaya. So, ang ating Panginoong Jesucristo ay naparito dahil sa pag-ibig ng Diyos upang sa ganon, sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig, pagmamahal sa atin, ay na ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin upang tayo'y makakalaya sa ating mga kasalanan. Amen? Amen. Kayo nga'y magiging tunay na malaya sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo nga ay malaya. Okay? Pagpatuloy natin sa Galatians chapter 5 verse 13. Sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, tinawag ko kayo upang maging malaya. So, tayo pala ay tinawag ng ating Panginoong Jesucristo na maging malaya. Ngunit, huwag naman ninyong gamitin ang iyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman. So, yung kalayaan na meron sa ating pamumuhay ay sabi ni Apostol Pablo, wag nating gamitin iyon upang tayo'y maglasing, no? Upang tayo'y magnakaw, upang tayo'y manira ng ating kapwa, no? So yung kalayaan, sabi ng ating Apostol Pablo, gamitin natin para sa ganon ay kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Okay? So, malaya tayo mga kapatid, no? Sa pamamagitan nun ay naibabahagi natin ang pagmamahal natin sa ating mga kapatid, sa ating kapwa. Huwag nating gamitin yung kalayaan upang ito'y magiging masama ang ating sosyedad, ang ating community, sapagkat ang kalayaan ay para sa pag-iibigan ng mga magkakapatid upang sa ganon ay makarating tayo ng magandang pamumuhay. So, ulitin natin, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit, huwag naman ninyong gamitin ang iyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman. So, binigyan tayo ng kalayaan upang tayo'y umunlad. Bigyan tayo ng kalayaan hindi para tayo'y gumawa ng kasamaan. No? So, ang ginawa ng ating mga magigiting na mga bayani natin, ibinuwis
naibwis yung kanilang dugo upang sa ganon ay magkaroon tayo ng kalayaan. Ngunit sabi ni Presidente ng isang presidente, ano ang silbi ng kalayaan kung wala namang tinatawag na sabi ng isang presidente, anuin mo ang kalayaan kung wala namang kasaganaan. So gamitin natin ang kalayaan natin upang tayo magtagumpay sa ating buhay, upang tayo magiging masagana ang ating buhay. No, hindi yung ang nangyayari ay, sabi nga, ang nangyayari yung kalayaan ngayon ay ginagamit sa hilig ng laman. Okay? Ang kalayaan mo ngayon ay ginagamit mo upang manira sa kapwa mo. Nasaan yung pagmamahal doon, mga kapatid? No? Kung mahal natin ang ating mga kapatid, no, kung nandyan ang pagmamahal sa isa't isa, no, hindi tayo dapat hindi natin sundin ang hilig ng ating laman. No? Dahil sa hilig ng laman, ikaw ay mapagmataas na tao. Sabihin mo mas marunong ka doon sa ibang tao. No? Huwag nating gawin yan, kundi ang umiiral sa bawat isa sa atin ay pagmamahal ng bawat isa. Na kung saan ang pagmamahal ay may pagsunod, may pagpapakumbaba, at ito'y pagbibigayan. Yan ang pagmamahal, no? Hindi yung kalayaan natin ay para sa kasirahan natin, no? No, gamitin natin ang kalayaan natin para tayo'y magiging matagumpay at magiging masagana ang ating pamumuhay. Paano? Ganito. Ang sabi ni Propeteng Joshua chapter 1 verse 8, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Ibig sabihin, kung i-apply natin sa ating tunay na pamumuhay, tayo ay dapat maging tapat sa pagtupad ng batas ng ating bansa. Okay? No, sa ganoon magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. So, dahil sa kung minsan yung ang umiiral sa tao ay yung hilig ng kanyang laman, abay sinusuway niya yung batas na kung saan, no, yun ay hindi na aasenso ang isang tao pag ganun, no? So, kailangan gawin natin na sumunod o tayo'y magiging tapat sa pagsunod sa batas ng ating bansa. Sa pamamagitan nun, sabi ni Propeta Joshua, sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. So, magkakaroon ng tagumpay at kasaganaan ang bawat isa sa atin kung tayo'y sumusunod sa utos ng Diyos, kung tayo'y sumusunod sa batas ng ating bansa. Doon magkakaroon tayo ng kasaganaan at tagumpay ng ating pamumuhay. Amen? Amen. Amen. Okay? So, balik tayo doon, no? Sabi niya, no, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag naman ninyong gamitin ang iyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman. So yung hilig ng laman kasi yung isa rito yung greedy, no? Sakim, no? Sa kayamanan. Ikaw lang yung gustong yumaman. Yung mga ibang tao wala na silang pag-asa sa kanilang pamumuhay. No,
gamitin natin ang ating kalayaan upang tayo'y magtagumpay at masagana ang ating pamumuhay. Amen? Amen. And God bless us all. Amen. Amen.